Magandang araw mga kababayan! Isang matinding tensyon ang sumiklab sa pagitan ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ang ilang sektor ng taong bayan laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang mga protesta at pagkundina mula sa mga opisyal ng AFP na nag-aakusa sa pamahalaan ng hindi pagtugon sa mga pangangailangan ng mga sundalo at kawalan ng sapat na suporta sa kanilang misyon. Ang mga isyong ito ay mabilis na kumalat sa social media kung saan ang mga mamamayan ay nagbigay ng kanilang opinyon na nagdudulot ng mas matinding alitan sa pagitan ng mga pangunahing sektor ng gobyerno. Sa gitna ng krisis, isang nakakabahalang insidente ang nangyari kung saan si Pangulo Kuting Jr. ay inatake umano sa puso habang tinatalakay ang mga isyong ito sa isang pulong ng mga lider ng bansa. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mas malawak na takot at pagkabahala, hindi lamang sa loob ng Malacanang kundi pati na rin sa buong bansa. Bagamat ang Pangulo ay agad na dinala sa ospital at ayon sa mga ulat ay nasa stable na kondisyon, ito ay nagbigay daan para magtamo ng mga iba't ibang reaksyon mula sa publiko, partikular na sa mga kritiko ng kanyang administrasyon. Habang patuloy ang mga tensyon, tila nagiging mas mahirap para sa kasalukuyang gobyerno ang mapanatili ang tiwala sa pagitan ng AFP at mga mamamayan. Ang mga isyong ito ay nagsisilbing hamon kay Pangulong Kuting na kailangang magbigay ng malinaw na solusyon at mapanatag ang loob ng mga sundalo at mamamayan. Ang mga susunod na araw ay magbibigay linaw kung paano harapin ng administrasyong bangagang mga tensyong ito at kung paano makakabalik ang tiwala ng taong bayan sa kanilang pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga talyanista, sila ho talaga ang nakinabang diyan. Pero yung mga yung mga di umanong biktima, yung Kerwi, yung pangalan to, yung batang nagurgor, yung mga pulisyo na nakadisgrasya sa kanya, nakakulong ho lahat, natanggal sa serbisyo. Meron ho talaga silang pagkukulang base sa naging investigasyon. Pero kahit na ganun ang nangyari doon, sisi pa rin kay Tatay Digong. Sa kabila ng hindi sumunod sa tamang procedure yung mga pulis. Hindi ho yun kinonsinte nung panahon ni Tatay Digong. Pero nandyan na yan eh. At ngayon, yung mga nangyayari na yan sa iba't ibang dako ng daigdig, itong mga individual na merong warrant of arrest sa ICC, malaya lamang na nakakapunta doon sa mga bansang kasapi ng ICC. At ngayon, nagpahiwatig na magbibitiw na sa ICC yung mga bansa na yan, kagaya ng Hungary. Ano ho yan? Isang dagok. Hindi lamang ho sa ICC. Napakalaki yung sampal sa pagmumukha nitong si Marcos Jr. Panoorin ho natin tong video na to. Pambihira, oh. Ayan, oh. Hinaan lang ho natin. Oh. Ayan, oh. Oh, yeah. Oh, tingnan nyo naman ho yan, mga kababayan. Oh, kasapi ng ICC yan. Di ho ba kayo nahihiya, Marcos Jr.? Ito, hindi nila kababayan, itong si Netanyahu. Hindi ho, hindi ho, ngayon lang na ilinabas yung warrant of arrest. Matagal na ho yung warrant of arrest na yan. Pero hindi ho nila dinakip itong si Prime Minister Netanyahu. Ibang klase. Napakatindi ho nitong mga kababayan. Isa na namang nalagas sa membro ng ICC, itong Hungary. Ayun. Ito po mga kababayan, rekta ho tayo dito sa dito sa video nitong si Senator Christopher Bongo, na kung saan yung nung pagbisita niya sa Misamis, talagang inimbitahan siya at dito maririnig ho natin yung mga taga Misamis, talagang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung mga congressman, mga kalaban ho yung mga yan. Mga kalaban, pero gusto lang ho nating ipakita dito na kahit na yung kanilang mga congressman, yung kanilang mga leader diyan sa lugar na yan, isa sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, kitang-kita pa rin ho yung
yung kagustuhan ng mga tao dyan yung mga kababayan natin sa Misamis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pamilya Duterte pa rin. Kaya nga mga kababayan, yung ginawa hong pagpirma ng mga congressman dyan, hindi ho nila kinonsulta yung kanila mga rene-representang constituent dyan sa impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte. Ito ang katibayan natin dyan. Baka akala nyo naman ginugood time ko lang ho kayo dito. Ito, pakinggan nyo. Kahit kasama tayo sa politika o hindi, tandaan natin, si Tatay Digo, nagserbisyo para sa atin dito sa Misamis Occidental. Alam niyo Misamis Occidental, taga dyan ho itong si Congressman Uminal, yung naging kabakbakan itong si Congressman Rodante Marcoleta, no? Nung nakalipas na kongreso, no? Yan ho yung nakabakbakan niya eh. Matindi-tinding sagutan ho yung kanilang pinagsaluhan doon sa mga doon sa mga isyong tinalakay nila talagang bakbakan ho sa social media. Ito ay isang katibayan na talagang hindi ho kinonsulta netong mga congressman na to, yung kanilang mga constituent, bago ho sila pumirma diyan sa impeachment ni BP Sara. Dapat sana kung ikaw representante, representante ka lang, hindi ibig sabihin na ikaw nandyan sa House of Representatives, yung mga desisyon mo sa buhay mo, yun ang masusunod. Dapat yung kagustuhan ng iyong mga nasasakupan, yung kagustuhan ng iyong rene-representa, kung saang dako man ng Pilipinas yan. Narinig nyo naman ho mga kababayan, sorti na ho ito, rally na ho ito ng mga waminal. Pero ang sinisigaw ho nila, Duterte. Paano ho yung kanilang representante pumirma dyan sa impeachment? Nalaki nga hong sampal sa pagmumukha ng mga waminal itong naging na to ni Senator Bongo. Kumbaga pinakita niya dito, tignan nyo ang mga taga-Osamis. Ang sigaw nila Duterte, paano kayo pumanig diyan sa impeachment na yan ni VP Sara? 'Di ba? Napakalaking sampalo sa pagmumukha nila yan. At dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito kay Ate Claire. Matindi ho itong mga kababayan. Senator Bato de la Rosa, merong mensahe sa iyo itong pambansang bad trip ng Pilipinas. Ito. Morning po, Yusek. Ma'am, nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding sa arrest ni former President Duterte, and dumalo po si Senator Bato de la Rosa doon, and sa sinabi niya po ay parang nagrereklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official, at ito raw po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigation. Our reaction po. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya, para magtanong. Madam, hindi naman siya dinidepensahan ko si Senator Bato de la Rosa, ha? Baka dahil wala siya doon, meron siyang importanteng ginawa at hindi niya expect na darating yung mga key personality doon sa na yon. Doon sa unang pagdinig. Di pa, wala namang problema. Nandito siya ngayong pangalawang pagdinig. Bakit hindi sila dumalo? Naduwag yung mga amo mo. Nako. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umatin ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. But do you believe, or hindi po ba tayo naniniwala sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, ma'am, kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacanang? Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Mary versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege. Ang problema kasi, ini-invoke na yung executive privilege, yung mga pinag-uusapan nasa social media na. Yung executive privilege, yung mga wala pa, huwag natin pag-usapan yung wala pa.
Yung wala pa sa social media, yung mga hindi isiniwalat ni John Vic, nitong si Torre, hindi naman yun eh. Hindi naman namin pinag-uusapan kung ano na pag-usapan sa cabinet meeting o sa doon sa Oplan na kung ano pa mang operation yan. Ha? Hindi namin pinag-uusapan natin dito bakit ganon ang inasal ni Torre. O sino yung mga nagplano? Yun lamang yung mga readily available information sa social media. Yun lang nang pinag-uusapan. Ano executive privilege doon? Sila yung nagdadadaldal sa social media. Tapos ini-invoke nila yung executive privilege na yan na kung saan sinasabi ng mga abogado at ng mga tao sa Senado at ng mga congressman pagka mayroong pagdinig, naku, hindi nyo basta-basta pwedeng invoke yan. Yung executive privilege na yan. Lalong-lalo na kung kalat na sa social media yung mga itinatanong sa inyo. Kumbaga, kinukonfirm lang eh. Yaan ang ginawa mo, Torre. Kulang na lang talagang, di ba, magwala ka doon sa ano. Bakit ka ganyan umasal? Ganun ba ang asal ng isang police personnel, ng law enforcer? Ganun ba dapat umasal? Tapos executive privilege? Nakananto ko, parang mali naman ata yun. Ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para... Anong state secret privilege? Walang state secret privilege. Unless na lang talaga sinisikreto yung mga yung ginawa nilang operasyon dito kay Tatay Digong. Kasi pagka talagang naghukay itong mga senador diyan sa Senado, diyan sa ginawa ng administrasyon na to. Nako, baka alam nyo, kung iniisip nyo na patagalin nyo itong usapin na to para humupa ang emosyon ng tao. Malabong mangyari yun. Hindi huhupa ang emosyon ng ating mga kababayan dahil yung ginawa kay Tatay Digong habang buhay na nakatatak sa puso ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano yung sakit na ibinigay dito sa mga Marcos na to nung ipinatapon sila sa Hawaii dahil sa human rights violation, corruption at napakarami pang kabalbalang ginawa ni Marcos Sr., kung hindi nila nakalimutan yung sakit na yon, nilang taon na nakakalipas at naaalala pa rin nila mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kahit hindi anak ni Tatay Digong, yung mga OFW, yung mga taga-suporta niya sa social media, ganun hong nararamdaman nila. Every time na makita nila yung larawan nitong si Tatay Digong na nandyan sa ICC, pabalik-balik yung sakit na yan at hindi yan mawawala. Sabihin nyo, 2 taon, 3 taon, makakalimutan ng mga DDS. Malabo hong mangyari yan. Pagka yung iba nga dyan, hindi pa rin makapag-move on dun sa inasal nitong si Torre. Pag nakikita si Torre sa social media, gigil na gigil, di ba? Huwag yung isipin yan. At lahat yan talagang ma-amplify nga pagdating ng 2028 presidential election. Isa yan sa mga issue ng dahilan ng pagkakatalo ng kung sino mang kandidato nitong si Marcos Jr. pagka dumating ang 2028 presidential po siya maliwanagan. Follow-up question from Maricel Halili. Hi ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasubpina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Magpapakita naman si Senator Bato de la Rosa. Ikaw naman, naling clear naman. Masyado ka namang... alam nyo yung mga kontrabida sa mga fairy tale, yung mga bruha, di ba pagka kay Snow White yung kanyang madrasta, di ba merong mga ganong mga kontrabida sa mga fairy tale, yan yung alin na yan. Ganon na ganon ang kanyang ganon ang kanyang imahe dito sa administrasyon na to. Yung mga bruha sa fairy tale, yan na ganyan ang inaasal. Kaya kumbaga kumbaga pwede nating bruha in real life, Claire Castro. Lipat tayo dito kay Atty. Vic, no? Ito matindi din ito, pandiinan din ito eh. Sa kabila ng napakatinding kahirapan, gutom,
ng ating bansa ngayong mga panahon na to, F-16 jet ang pinaplanong bilhin ng administrasyon. Gegera ba tayo? Anak ng tokwa. Di ho natin kailangan yan. Dito sa video na to, makikibalita tayo dito kay Atty. Vic kung magkano yung F-16 jet na yan. Magugulantang ho kayo mga kababayan pagka nalaman nyo kung magkano ang halaga ng isang F-16 jet. Imbis na pag-usapan natin, bagong train, bagong eskwelahan, bagong highway, di ba? Yun ang kailangan eh. Kasi pagka wala ho talagang magagandang daan, hindi yung progresyo napakabagal. Nakalimutan lang ho natin yung figure kung magkano nalulugi ng ating bansa dyan sa traffic sa EDSA. Dahil dyan sa napakabigat na traffic. Araw-araw ho, daang milyon ho ang nalulugi dyan dahil lamang sa traffic. Ngayon, imbis na solusyonan yung problema na yon, hindi, gawin natin, bili tayong F-16. Anong klaseng utak ang meron tong administrasyon na to? Pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Budget, hindi F-16 jet. Budget pa rin ang usapin at hindi ang military jet. Budget pa rin yung budget na nakakapagbigay buhay, hindi yung F-16 jet nakikitil ng buhay. Yan po ang ating usapin ngayon sapagkat kahapon ho hindi ako nakapag-live. Ako ho ay nasa ibang bahagi ng Mindanao at kanina naman ay na umaga na ho ako nakauwi around 3 in the morning. So lahat ng aking nakaharap kahapon, hindi ko po banggitin kung saang parte ng Mindanao. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at always good to be with you, to be exchanging notes, exchanging point of views, and maganda ho yung aming napag-usapan kahapon. And I look forward to seeing all of you again kung saan man pong panig ng Mindanao na tayo muli magtatagpo. Again, the issue today, budget, hindi F-16 jet. Budget na nakakapagbigay hanap buhay, nakakapagbigay buhay, nakakapagbigay hanap buhay, hindi po F-16 jet. Ang narinig lang po siguro nila yung dulo ng budget, kaya sila ay nagbumibili ng F-16 jet. Ang halaga po nito ay 5.58 billion pesos. 5.58 billion, maliit pala yun. 5.58 billion United States dollars. Ito po yung halaga nung pinapanukala ng gobyerno ng Amerika na bilhin ng ating bansa. 5.58 billion pesos worth. $1 billion. 5 peso ko ng peso, pasensya na ho kayo dahil masyadong mahirap ng bilangin. Yung 5.58 billion dollars. 5.58 billion dollars worth of F-16 jet. Yung eroplano po na matulin, yung mabilis, yung pandigma, yung kumikitil, sumisira ng buhay at kinabukasan ng mga at hindi lamang ng kabataan kundi ng sino mang mamamayan ng kung anumang bansa. F-16 jet, panukalang bilhin ng Pilipinas, ang halaga po nito ay 5.58 billion dollars. At ito po raw ay ito para hindi tayo magkamali. Ayon sa justification na aking pong nabasa sa ating pagsasaliksik, bakit ba sumagi sa isip ng gobyerno na tayo po... Mga kababayan, ibang klase ho, yung isang fighter jet, alam nyo magkano halaga sa piso? Correct nyo na lang kung mali ako, mahina ako sa mati. Diba? Mahina ako tayo dyan. 318 billion pesos, isang jet? Parang budget na natin to Billion ho ito Kasi kung 5.58 billion dollars kada isa, ang presyo ho nun sa peso, 58 na, tag 57 na lang palitan 318 billion 60 million. 318 billion 60 billion pesos. Ganoon ho kamahal yung isang fighter jet na yan. 318 billion? Iisang jet lang? Dito sa budget na to, tingin ko tapos na ang gutom natin sa Pilipinas po ay bibili ng F-16 jet. Ang dapat kinukumpuni at ginagawang tama at naayon sa ating saligang batas ay yung pagpasa ng tamang taunang budget, hindi yung F-16 jet.
according to the United States Defense Security Cooperation Agency. Ito po ay nalathala sa online ng CNN. United States Defense Security Cooperation Agency. Pakinggan po ninyo yung pangunahing dahilan nila. The proposed sale, yung panukalan daw pong pagbebenta ng F-16 jet ng Amerika sa Pilipinas, will suportahan yung foreign policy and national security. Hindi po ng Pilipinas, kung hindi ng Estados Unidos. Pakinggan po niyo mabuti yung kanilang inilathalang pahayag. Ang kanila pong justification dito sa panukalang bumili tayo at bebentahan tayo ng F-16 jet. Ang pinag-uusapan muna natin ay ayusin yung ating taunang budget. Nauwi po tayo dito sa F-16 jet. And their justification, the United States Defense Security Cooperation Agency, ang kanila raw pong panukala at proposal ay upang suportahan ang foreign policy at national interest ng Estados Unidos. Hindi po ng Pilipinas. Malinaw po yan. Wala pwede magsabing fake news yan. Malinaw. Sa English pa, para wala po tayong pagkukulang. The proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States. Unang-unang justification nila yan. Pangalawa na lang po yung Pilipinas. Pakinggan po ninyo. How will it support the foreign policy and national security of the United States? Ang sabi po nila, by helping improve the security of a strategic partner that continues to be an important force for political stability, peace. Anong peace? Gamit pandigma ito and economic progress in Southeast Asia. Pangalawa lang po na naisip nila, bakit kinakailangan daw tayong tulungan? Pero pangunahin sa kanilang agenda ay upang suportahan ang foreign policy at national interest ng Estados Unidos. Grabe naman yan. Prioridad yung national security. Pambihira talaga, oo. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling, ibang klase nga naman, imbis na itulak yung national interest natin, pagtuunan ng pansin, pagkagastosan yung national interest, bibili tayo ng F-16 jet na nagkakalaga ng 318 billion pesos. Hindi 1 billion, 318. Kung base doon sa sinabing figure nitong si Atty. Vic Rodriguez na yung isang F-16 ay nagkakalaga ng 5 billion US dollar. 5, ang dami ho kasing numero nalilito na tayo sa mga numero na to. 5.58 billion US dollars. Talaga na mga isang jet pa lang wala na. Ubus na nga sa ayuda tapos sa bagay uutang. Ipapa-shoulder sa kay Juan de la Cruz yung F-16 na gagamitin para sa interest ng Amerika. Palakpakan natin. Kayo naman, Yan ang utang ng di ba? Diyan tayo bumibilig sa administrasyon. Gagastos tayo ng 318 billion pesos sa isang F-16 jet. Iuutangin natin yon, ipapa-shoulder kay Juan de la Cruz sa ordinaryong Pilipino para itulak yung interest ng bansang Amerika. Tapos, pagdating sa taripa, isa ho tayo sa mga tinaasan ng taripa ay yung mga goods na galing Pilipinas pagka in-import sa Amerika, mas magbabayad ng mas mataas na taripa. Palakpakan ho natin ang administrasyon to. Pambihirang galing. Ito po ay imposing sa Pilipinas na tayo ay bumili sa kanila ng gamit pangdigma, ng armas o aeroplanong pandigma, aeroplanong militar, yung F-16 jet. At ang layunin ay hindi po para protektahan ang ating territorial integrity, hindi po para protektahan ang ating independence at sovereignty, kung hindi galing mismo ito sa bibig ng United States
Defense Security Cooperation Agency upang daw pong suportahan ang foreign. Grabe naman yan. Meron ho tayong nakitang larawan na nagbabiral ngayon sa social media. Ibang klase. Yan ang malupit ho dyan, mga kababayan, ha. Hapunan ba to? Hapunan no to eh. Kasi itong si Attorney Jimmy at Attorney Torrio kaninang umaga, ganyan suot nila eh. Ibig sabihin, ngayong araw lang ho ginanap ito. Palakpakan ho natin ang Duterte. Yan ang sinasabi natin. Yan ang pagka nakita to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin ko ang ngiti. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!